Steve Kerr nagbigay ng bagong update kay Jonathan Kuminga. At Trayce Jackson-Davis mawawala muna sa rotation ng Golden State Warriors. So para nga sa una nga nating balita, muling nakuha ng Golden State Warriors ang panalo kanina laban sa Detroit Pistons sa dikit na score 115-110. At ang naging malaking dahilan sa panalo ng Dubs ay ang 58 points combined ni Jimmy Butler at Stephen Curry. Tag 12 points naman si Moses Moody at ang former Defensive Player of the Year na si Draymond Green. Habang 15 points, 6 rebounds at 1 assist naman kay Guy Santos. So sa game na ito, bukod sa napakagandang performance ng 2-time MVP na si Stephen Curry at Jimmy Butler, bigyan nga din natin ng credit si Guy Santos dahil ipinakita nga ng batang player na ito ang napakataas nitong potensyal laban sa Detroit Pistons, na kung saan napakatindi nga ng kanyang hustle pagdating sa depensa. Nakikipagsabayan nga din siya pagdating sa rebounds, na naman nagiging madali nga ang trabaho kanina ni Draymond Green sa ilalim ng basket. Habang pag-usapan naman natin ang good news na update ni Steve Kerr patungkol kay Jonathan Kuminga. So sa hindi nga matuloy-tuloy na pagbabalik ni Jonathan Kuminga sa lineup ng Golden State Warriors, bigay na nga ng latest update si Steve Kerr. At ayon nga sa naging interview ng Warriors head coach, patuloy pa nga din daw na nagkakaroon ng scrimmage game si Jonathan Kuminga. At maganda naman daw ang ipinapakita nitong performance. At dahil sa magandang balitang ito ay excited na nga daw silang lahat na makabalik ang batang player na ito sa kanilang lineup. Dahil once na makumpleto nga sila bago matapos sa regular season, mas makikita na nga natin ang full potential na kakayahan ng Golden State Warriors papasok ng playoffs. At sa ating pangalawang balita, kasabay ng naibigay na update ni Steve Kerr kay Jonathan Kuminga sa interview, inahagi nga din ng Warriors head coach ang status ngayon ni Trayce Jackson-Davis sa Warriors. At ayon nga dito ay pansamantala munang mawawala sa lineup ng Dubs si TJD dahil ipapadala nga muna ito sa G League ng Santa Cruz Warriors at maglalaro nga muna ito ng isang game sa G League bago ito makasama muli nila Steph sa lineup. Sa last 19 games ng Golden State Warriors nitong mid-season, pansin nyo nga na hindi na gaanong nagagamit si TJD dahil mas komportable na nga ngayon si Steve Kerr na gumamit ang small ball lineup at mas prefer nga din niyang gamitin si Quinton Post sa second unit dahil ibang-iba nga ang laruan ni Post kay TJD. Dahil si QP nga isang stretch big man na nakakapagbigay ng space kala Steph at Jimmy Butler. At ang isa pang pinakamahalaga sa player na ito ay may tira ito sa 3-point area. Habang si Trayce Jackson-Davis naman ay dominante lamang ito sa loob ng basket. At maganda din ang kanyang size sa pagbibigay ng mga screen katulad ng ginagawa ni Draymond Green sa 2-time MVP. Subalit kung sa effectiveness nga lang sa loob ng court, mas matinding ang impact na nabibigay ni Quinton Post kaysa kay Trayce Jackson-Davis.